So sige, nung una ko siya nakita yan, sobrang tahimik lang. Sobrang mainin, bilang lang yung kwento niya. Pero naging kami na, siya na yung mas makwento sa. Siya mismo yun, yung parang hindi mo siya pwedeng baguhin. Mamahalin mo siya kung ano siya. Si Jess, sobrang good provider niya sa family niya, sa akin. Tapos sobrang, lagi niya akong sinusupport sa mga paninginig ko, gano'n. Sobrang mapagmahal. Sobrang excited kasi tagal namin pinag-pray to, almost I think a year for planning this day. And I believe yung wedding ilang oras lang to, 4 hours, pero yung after nito yung marriage life, dun kami mas excited. So bumubuo ng isang basketball team na pamilya. Nakaka-excite kasi kung noon mag-boyfriend-girlfriend lang kami, yan, ganun lang yung level namin. Ngayon, ibang level na. So, excited ako sa next chapter namin. Sobrang excited. This is my love. The day we've been praying for is finally. I hope you love this gift. Ito ko lagi mo itong isuot. Mahal na mahal kita. From Mrs. David. Alauna. Alas 2. Love, thank you. Sobrang bait mo. Alam ko di ka bumibili ng mga personal things mo, pero binilin mo ako nito. Next time, lahat ng gusto mo, sagot ko, syempre. Love, thank you so much. Alam mo, matagal ko nang gusto to. Pero syempre, inuuna ko lagi may lahat. Pero thank you, love. Sobra. Salamat. Love, this is it. Ito yung plano ni Lord. This is the plan, this is the goal. To get married in the right time, the right season. Siguro di man niya binigay 100%. Pero for me, this is the 100%. This is the perfect day. And I always stick positive to God. No words can explain everything, pero I'm so grateful for everything, sa mga nangyayari. Love, ito na. Wala nang balikan to. So this is it. I love you so much. Mahal na mahal kita. Magkita tayo mamaya. Waiting, I was waiting, so many long and lonely nights. Siguro number 1 secret is lagi namin pinag-pray yung isa't isa. Maybe may times na nakakasuko na, pero yung pinaka foundation namin is yung salita ni Lord, syempre. Hindi kami kumukuha ng sariling lakas namin. Sa amin kasi kami, sobrang limited lang namin eh. Wait was over, and that's when you changed my life. Love, ngayon sa araw na to, sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, di lang ako nakatayo. Pero I stand here before you with overflowing with love and gratitude. Ikaw yung sagot sa aking mga panalangin and yung aking matagal na hinintay. You're with me. Dreamers, To the man who never give up on me, na lagi akong pinipili, na lagi akong iniintindi kahit na hindi na ako naiintindihan. Gusto kong magpasalamat sa'yo sa pagmamahal mo sa akin, sa pagiging good provider mo sa akin, sa pamilya mo. I will hold you through the better and the worst. Advice ko lang sa kanya yung magmahalan kayo ng mabuti ni King. Kung ano mang problema yung dumating sa inyo, basta hanggang lang nasa tabi niyo lang. Siya magsusurvive sa inyo. Mahalin mo siyang mabuti. Kung ano man yung hindi na nagagampanan bilang isang asawa na babae, ikaw na magpuna sa kanya, ikaw na umintindi sa kanya. Bigayan kayong dalawa. Magmahalan kayo hanggang sa tumanda kayo at magkaanak. And
I can't stop counting my lucky stars. I always wanna be where Love never give up. Kasi naghiwalay kami for 6 months. And na-realize ko di ko pala kaya. Kahit may sinasabi nila, alam ka na lang ng iba. Kami naman dyan. Gwapo ka naman, pero ewan mo, iba siya eh. The first time nakita ko siya, iba eh. Iba yung, alam mo naman, mararamdaman mo talaga pag siya na. I promise to love you unconditionally sa lahat ng hindi natin alam, sa lahat ng mga bagay na harapin natin na hindi pa natin na-experience sa ating buhay. Pangako kong aalagaan kita, poprotektahan kita, iingatan kita, at mamahalin kita ng buong buo. just disappears. Everything is how it Love, sobrang excited ako ngayon. Sobrang masaya, sobrang hindi ko ma-express yung nararamdaman ko. Kahit pa-chill-chill lang ako na ganito. Sobrang saya, sobrang excited. And syempre, sobrang excited ko din na makakasama na. Sana ganun. I love you. when you're with me. I'm so grateful, love. Sobra. Grateful ako kasi meron akong ikaw. And eto na tayo. Nagpapakasal na tayo. Ito yung hinihintay natin noon pa. What fortune lies beyond the stars, those dazzling heights. Para sa'yo, may bunso, darating ka na sa point na magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Ngayon, ang masasabi ko lang talaga, ang pinaka-the best na masasabi ko, sa gitna ninyo ni Jeric at saka ikaw, dapat nandun si God para ang pagsasama ninyo, magkaroon man ng ups and down, tutulungan kayo ni God para masolve ninyo kung ano man yung problemang darating sa inyo at more blessings and yung health especially. I love you. Alam mo yan. Hit the ground. Salamat sa love. Makita lang kita masaya, lumalakas ako palagi. Fairness, maganda yung Sino nga nagbalot nito? Wow! Pares talaga tayo ng taste. Thank you, love. Sobrang na-appreciate ka pa. Sobrang hindi na okay ng mga nangyayari sa paligid natin. Hindi natin alam na si Lord sobrang laki ng purpose niya sa atin. At lahat ng mga nangyayari is kagustuhan ni Lord. Ipinapangako ko na ang Diyos ang laging magiging sentro ng ating pagsasama. Magkasama natin siyang paglingkuran at ihingi tayo ng kanyang patnubay sa bawat akbang, desisyon at plano. Today, in front of our relatives, in front of Pastor Rodel, sa mga ninong at ninang natin, sa mga abay, sa lahat ng mga tao dito, I promise to be more patient sa'yo. And I will take care of you kahit na naka-wheelchair ka man, guguyot na ka man, kaluguran ka pa rin, love. Alimag pa ito, ikaw pa rin ni Jeric. Kahit na hindi ka makatayong hindi nakaupo tayo, mag-a-adjust ako para sa'yo. On the wings of forever. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again, and my soul rests on the wings of forever. Sa isip, sa salita at sa gawa, ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. And pangako kong magiging kasama mo ako sa hirap at ginhawa. I will support you. I will cheer you up kapag down na down ka na. I will pray for you. I will help you when you're weak, support you, and be your partner. I will love you for the rest of your life. Mahal na mahal kita, love. Everything
Love, you are my greatest blessing, my partner, my best friend, and my soulmate. I choose you today and every day hanggang sa huling hininga ko. Ito yung gusto mo narinig sa akin. I love you, my love, my forever, and my everything. I love you, love. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
bond we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. Habang kami po ay narito, sinasagawa ang banal na gawain, ingatan mo mga tahanan na iniwan namin saglit. At hanggang kami po ay matapos, lahat ng aming gagawin, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maluwalhati. Inihingi po namin ang iyong presensya, samahan kami ng mga banal na anghel upang hindi kami magambala ng anumang pong gawa ng kadiliman. Salamat po sa mga nanalangin upang ang kasalang ito ay maging hindi lang masaya, hindi lang maging payapa, kundi maging matagumpay. Salamat po. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, and everybody say, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Maulang kasalang ito, no? Blessing. Si Jeric po kasi ay matagal ko na pong hindi lang kakilala. Member po siya ng church. Madalas ko siyang nakasama. At masaya ako nung malaman ko ikakasal na siya. Pero nalungkot ako, nakita ko medyo lumaki katawan. Kaya hindi niya madala ang katawan niya. Okay, but I am praying na gumaling ka kaagad. Amen? Hallelujah. So actually, all things work together for good, sabi mo nga. Doon mo malalaman yung babaeng pakakasalan mo kung sasamahan ka hanggang sa kalusugan at sa kalakasan, sabi ng Bible. Amen. Kaya siguro magandang kasalan ito. Amen po ba? Sabi po ng Bible, sa aklat po ng Genesis, basahan ko kayo ng Bible. Hallelujah. Sa verse 4 ng Genesis chapter 2, ganitong pagkalikha sa lupa at sa langit, no? Nang likhain ni Yahweh ang lupa at ang langit at lahat ng bagay. Wala pang anumang halaman pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningaan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. At ang sabi po sa verse 18, actually sa verse 15, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. So, meron siyang divine assignment. Kaya, yun ang 100% o total assignment ni Adan. Sabi niya, may pagkain ka dyan, kompleto ka rin. Sabi na sa verse 16, maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So may instruction ng Diyos. And then, pinagmasdan ng Diyos si Adan sa kanyang assignment na binigay. Actually, management ito sa garden. Tapos, ang sabi ni Yahweh sa verse 18, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong doon sa assignment. No? So doon nag-umpisa, nagplano ang Diyos na sabi niya, hindi siya magiging effective, si Adan. So lumikha ang Diyos ng mga hayop sa verse 19. Kaya lang, ang sabi ng Bible, hindi lumapat ang hayop kay Adan. So, walang kaplano-plano sana. Diyos nalikhain yung Eva. Kaya lang, nung nag-decide na ang Diyos, pinatulog ang lalaki sa verse 21. Samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang at pinaghilom. Ang laman sa tapat niyon, ang tagyang na ito ay ginawa niyang isang babae. At inilapit sa lalaki. Sa verse 23, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ng tulad ko, laman ng aking laman, dugo ng aking dugo, o buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa pagkat sila'y nagiging iisa.
Sabi sa last verse, kapwa sila hubad, gayon man hindi sila nahihiya. I will explain. No? Ang original purpose ng Diyos, kaya dinika si Adan para pangalagaan lang yung garden. Actually, yung garden doon, lahat ng ginawa ng Diyos, mga puno, yung paraiso, at nagdagdag ng mga hayop. Ginawa naman ni Adan yun kaya lang hindi siya very effective. Siguro mabigat na trabaho. No? Biro mo, sisisirin mo yung dagat, hanapin mo yung mga pating, lagyan mo ng pangalan, pating ka, ikaw dilis ka, maliit ka. Ganun. So, mabibigat siyang assignment. Kaya siguro nakita ng Diyos, naku, hindi siya maging effective. Kaya, dinikanan ng Diyos yung babae. Kumbinsido naman po si Adan, sabi niya sa wakas, nandito na yung katulad ko. No? So, ibig sabihin, yung salitang sa wakas, sabi niya sa English, at last, sabi niya, meron na akong kapartner. Yung salitang babae is completeness. Sabi niya, kompleto na ako. So madaling sabi, ang kakumpletuhan po ng lalaki is babae. Kaya kung merong mga babae, minsan mali yung kanilang perception. Kasi babae lang ako, nagkakamali po kayo. Maling-mali po kayo. Kung wala pong babae, hindi kami lalaki. Ibig sabihin, ang kakumpletuhan po namin, sabi ng Bible, yung babae. Ibig sabihin ng salitang babae ay makakasama talaga. Doon sa assignment. Kaya kung merong young people dito, may plano mag-asawa, huwag kayong mag-aasawa na lalaki walang assignment. No? Ang assignment talaga ng lalaki is gawin niya yung pinag-uutos ng Diyos. Actually, be specific. Sabi ng aklat ng Malakay chapter 2 verse 15. Hindi ba kayo pinag-isa sa katawan at espiritu? Ano bang plano ng Diyos? Ano bang layunin niya? Para kayo ay magkaroon ng mga supling. Tunay nga mga anak na may takot sa Diyos. So, ang pinaka-assignment ng mag-aasawa ay mag-raise up ng godly children. So wala nang iba. To raise up a godly children for the next generation. Yan ang naging kabiguan ng marami. In Amerika, 50% na lang nagsasama. Dito sa Pilipinas, 70% na lang nagsasama. Dahil naghiwalay. Sabi ko, ba't di kayo magpakasal? Bakit po kayo magpapakasal? Naghihiwalay din naman kami. May plano talaga na maghiwalay. So, hindi pa inayos, plano ng maghiwalay. Sabi ko, akala nyo ano bang ibig sabihin ng kasal? Hindi, kaprasong papel lang po yan. Mahalaga, nagkakasundo po kami. Meron po dyan, ikinasal, di naman nagkakasundo. Anong kwenta po ng kasal kung hindi naman nagkakasundo? May point siya. Pero sabi ko, sa harapan kasi ng Diyos, ang mga hindi kinasal, walang basbas. Ano pong ibig sabihin? Kinamumuyan ng Diyos ang nagsasamang hindi kinasal. So kahit anong gawin nyo kako, hindi kayo pagpapalain kasi labag na sa harapan ng Diyos yun. So nag-iisip sila, kasi po walang pera, yun ang mga excuses. Marami na kaming anak, may edad na po kami, yung mga ganon. Sabi ko, kailangan mayroon talagang basbas. Kasi hindi pinagpapala ng Diyos yung nagsasama na hindi kasal. Ganun po ba? So, minsan, yun ang mga issue. And then, ang malaking problema, yung mga naging anak ay wala kasi silang confident o katatagan ng kanilang mga magulang ay magsasama habang buhay. Kaya minsan, mga bata ay yun ang problema ng lipunan. No, kaya merong mga teenage pregnancy, may drug addiction, merong suicidal, may LGBT. Kasi nga, walang magulang na nag-raise up. So, problema ng mundo. Okay? So, explain ko lang saglit. Mukhang malungkot ka. Mukhang nagdadalawang isip ka eh. Pwede namang iatras ito. I will explain. Actually, tinuro na sa inyo to sa church. May 5 bagay na tawag natin niya sometimes marriage killer.
pumapatay sa pagsasama. Number one, yung minsan financial. Palagay ko sa inyo, sa pera, wala kayong problema. Kasi may gastos ito. Kung wala kang pera, hindi mo gagawin to. No? Sabagay, tatabla kayo rito, ang daming ninong at ninang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 15 na lang, babae, 15, 30. No? Bigay na lang yan ng tigsa 50 mil. May sobra pa tayo. May sukli po. Ali, didinan na kang orientation. Kasi sa mga kasalang ginagawa, kailangan mayroong marriage counseling. Kailan din nyo ako pinuntahan. Nagulat nga ako, nandito ako ngayon. Na, anyway, yun ang number 3. Pinapanalangin natin yung ating pamilya. Yung number 4, yung pang-apat na P, yung prophet. Very important. Tayo nagdi-declare, anak, paglaki mo, ganito ka, no? No, yung binibigyan ng prophecy. Tandaan mo to, anak tayo ng Diyos, gaganda buhay natin, hindi tayo mapapahamak. Mahal tayo ng Panginoon, kaya natin to, anak. Na? Amen? Yung iba kasing magulang, kasi wala sa Diyos, pagka bata, ay kamali, sumablay, pinakita yung grade sa eskwela, alam mo na, medyo bumagsak. Yung magulang, imbis na mag-encourage, ito lang ang grades mo. Magtigil ka na mag-aral, kamote ka, bobo, tanga, gago. Huwag mong gagawin yun. No? Instead, ganito, anak, kaya mo yan. Dadagdagan ko yung bahon mo next year. Dodoble natin, kakayanin na. Amen? May sense po ba sinasabi ko? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Actually, kaya ako sinasabi ito kasi ay ang laki ng problema ng lipunan ngayon. Kasi kami yung mga pastor, yan, mga kapwa-pastor, milyon ang ginasto sa kasalan. Talagang magarbo. Inumpisa nila sa altar, tinapos sa impyerno. Ang dami pang sasabihin, yung marriage vow nila, alam mo, kapag pipiliin ikaw para pipiliin ko, ang gandang pakinggan. Galing pala sa YouTube lang yun. Hindi pala totoo yun. Yung mga ganun ba, Jeric? No, yung, alam mo, pag-ibig ko sa'yo parang taho. Yung ganun ba? No? Sabi niya, bakit? Kasi kahit mabigat, papasanin ko at pagsisigawan ko. Yung mga ganun ba? Kala mo totoo, no? Seryoso ka ba, Jeric? Ikaw, seryoso ka ba? So, pag-aralan nating mabuti, mga kabats nyo sa eskwela, dapat maging model kayo. Actually, pag nakikita ko kayo, magkakabats kayo. No? Ayan, si Mario, si Janjan, andyan si Ando, ayun, si Pli. Successful naman. Dudugtungan nyo pa ng isang another successful. Tama? So, madalas sinasabi ni Pastor Gerald, learn from the mistakes of others and learn from the success of others. Okay? King, ikaw ba ay nasa wastong kaisipan, matino isip mo? Hindi ka nabibigla? Lalong hindi ka naman nakadrag siguro. Kusang loob na pumarito. Buo ang iyong loob. Magpakasal kay Jericho pang maging legal mong asawa? Opo. At kung sakali, dumating ang panahon na medyo financially may problema, tapos ay tulad nyo, yung kalusugan niya may problem. Pipiliin mo pa rin na pakisamahan siya sa hirap at ginawa, sa kalusugan man o karamdaman? Opo. Hindi lahat ng panahon tayo ay nakaangat. Ikaw ba ay magiging paring tapat sa kanya paglilingkuran mo siya sa hirap at ginhawa? Opo, Pastor. Sa kalusugan at karamdaman? Opo. Hanggang papaghiwalayin kayo ng kamatayan?
Opo. Palakpakan po natin siya. Jeric! Yan. Hallelujah. Ayan ha. Kaluguran me? Opo. Jeric, hindi ka ba nagdadalawang isip sa yung pag-aasawa sa hapong ito? Hindi po, Pastor. Kusang loob kang pumarito at medyo maayos naman ang kaisipan mo, nagpapakasal ka kay Kengkeng? Opo, Pastor. Love. Yan. Pare. Isuot mo Suot mo. ang singsing na ito, Ang singsing na to, simbolo ito simbolo ito ng aking covenant sa'yo. ng aking covenant sa iyo. Tandaan mo to, Tandaan mo to, mahal kita. mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita papayatan. Sisikapin. Ayan na yan. Papapayatan. Sabi ko sa kanya, gagawin ko lahat Gagawin ko ang lahat sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Diyos, maging akong maging akong huwarang asawa. huwarang asawa. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Tinanggap mo akong. Tinanggap ko. Oh, pasuot mo na. Yan. Palakpakan po natin sila. Hallelujah. Yan. Hallelujah. Suot mo. Suot mo. Ang singsing na ito. Ang singsing na to, Simbolo ito simbolo ito ng aking covenant ng sa iyo. aking covenant sa'yo. Tandaan mo to. Tandaan mo Hindi to. to kontrata. Hindi to kontrata. Kasi ang kontrata na expired. Kasi ang kontrata na expired. Pero ang covenant Pero hindi. ang covenant hindi. Tandaan mo. Tandaan mo, Lagi mong titignan ang singsing na ito. lagi mong titingnan. Sapagkat ang sa singsing araw to. na ito, Sa ako araw ay na to, nagpapakasal sa iyo. Ako ay nagpapakasal. Palakpakan po natin. Yan, malakas pong palakpak. O, sisikan na yung palakpak. Hallelujah. Magiging mabuti, maganda ang pagsasamang ito. Magiging modelo ang mag-asawa sa mga next generation at biyayaan mo rin ng maayos na kalusugan itong mga ninong at ninang upang magabayan ang kanilang mga inaanak. Huwag mo rin silang pagkulangin sa mga pananalapi o maging sa karunungan, sa pagpapayo sa kanilang mga inaanak. Bless mo rin ang kanilang kanya-kanyang pamilya upang Panginoon ay patuloy na magawa nila ang obligasyon na tinayuan nila ngayon bilang ikalawang magulang ni Jeric saka ni King, Panginoon. Maraming salamat po, pinapagpala po namin ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin, sir. Malakas po palakpakan. Love, ngayon sa araw na to, sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, di lang ako nakatayo, pero I stand here before you with overflowing with love and gratitude. King, ikaw yung sagot sa aking mga panalangin and yung aking matagal na hinintay. Naalala ko pa, King, nung una kitang nakita or nung una kitang makita, love, talagang napatitig ako sa'yo ng matagal. Sabi kasi ng mentor ko, kapag nakakita ka ng magandang babae at napatigil ang mundo mo, titigan mo ng matagal. Baka kasi mawala pa sa paningin mo. Ginawa ko. Pero kapag tumingin ka ng ilang beses, baka nagiging kasalanan na. So ako, napatingin ako ng 4 na beses sa'yo. Akala ko nagkasala ako noon. Pero that day, hindi ako makatulog sa kagustuhang malaman lang ang pangalan mo. At naalala ko pa, basta inahanap ko pangalan mo nung gabi na yun, pero inaccept mo yung Facebook friend ko kahit magka-church lang tayo ng 8:33 a.m. kinabukasan. Hindi ko alam bakit sobrang saya ko para akong nanalo ng loto. Pero I realized, doon nagsimula ang ating kwento sa pag-ibig. Ito ang plano ng Diyos para sa atin. Ang makasal sa tamang panahon.
Ito ang aking pangako sa iyo, love. I promise to love you unconditionally sa lahat ng hindi natin alam, sa lahat ng mga bagay na harapin natin na hindi pa natin na-experience sa ating buhay. Pangako kong aalagaan kita, kamukha ng sinabi ni Pastor na payo na poprotektahan kita, iingatan kita, at mamahalin kita ng buong puso. Bawat araw ng ating pagsasama, hindi ko na kailangan magpaalam sa nanay at tatay mo na matulog sa bahay para samahan ako tuwing ako'y may sakit. Ngayon, magkasama tayo sa isang bahay na biyayang bigay ng Diyos sa atin. Kahit di pa tayo kasal, binigyan niya tayo ng isang tirahan. Pangako kong magiging tapat ako sa iyo sa lahat ng, tama ba to? Sweldo ko, sideline ko, bonus, insurance, pati interest sa bangko. Ay sasabihin ko sa iyo, tawag mo nga sa akin, Master Excel sheet. Pangako ko lahat recorded, love. Sa isip, sa salita at sa gawa, hindi ko pa to sinasabi, alam mo, nakikita mo to sa akin. Ikaw lang ang iibigin ko, syempre. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. And pangako kong magiging kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Pero alam ko, walang pinabayaan ng Diyos ang naglingkod sa Kanya. Sa sakit, kamukha ngayon, sobrang proud na proud ako sa iyo. Sabi ko, you have a lot of chance to give up. Pwede mo na akong iwan, naka-wheelchair. Pero every time, nakikita lang kita, lumalakas ako. Because the meaning of hope is, nakikita ko sa, pag nakikita kita, lumalakas ako lang. And napatunayan ng panahon at nasubok ang ating pagmamahalan ng ako'y ngayon, sa hindi inasaahang panahon, pero sabi ko lagi sa iyo, every time I read the Bible, lalo na sa Book of Psalms tayo, ang tanong ko kay Lord, bakit nangyayari to? Bakit hindi mo in-answer yung prayer ko? Dumaan naman ako sa mga maraming doctors, PT, pero sabi ni Lord, pagkatiwalaan mo lang ako, i-surrender mo sa akin. And I realized, kaninang 12:00, while we are looking in the rain, sabi ni Lord, sometimes hindi niya naman ibibigay sa atin yung hiningi niya. Ibibigay niya kung anong gusto niya sa atin. And I'm so in love with God. Ayokong umiyak kasi. Gusto ko maging masaya ito kasi kasal to eh. Jesus was celebrating in the wedding. Pero naiiyak ako kasi yung grace niya na hindi naman natin hinihingi, pero pilit niya binibigay. Tandaan mo to, love. Every time na hindi natin kaya o meron tayo, we always surrender to God. Pangako ko sa iyo. Kaya pangako ko sa iyo, sa saya at lungkot, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan at laging nandito ako para sa iyo. Hindi kita guguluhin kapag nanonood ka ng mga reels, sa mga nagpapolish na kuko. Malay mo, maging businessman ka pala doon. Susuportahan kita lagi. Pangako kong re-respetuhin kita, papakinggan ka, at uunawain ka kahit nakapikit na isa kong mata. Pangako kong susuportahan ko ang lahat ng iyong pangarap at magiging iyong number 1 fan sa buhay. Patapos na to, love. Pangako ko sa iyo, kapag kailangan mo ng kaibigan, magiging kaibigan ako. Kapag kailangan mo nagiging kuya, which is kuya naman tawag mo dati sa akin, magiging kuya ako sa iyo. Kung kailangan mo na magiging tatay, magiging tatay ako. At kung kailangan mo magiging best friend, ako number 1 makikinig sa iyo. Higit sa lahat, love, ipinapangako ko na ang Diyos ang laging magiging sentro ng ating pagsasama. Magkasama natin siyang paglingkuran at ihingi tayo ng kanyang patnubay sa bawat akbang, desisyon at plano. Ipinapangako ko na tutulong tayo sa kabataan at mag-win souls and make disciples para sa Lord hanggat nabubuhay tayo at hanggat magkaanak tayo. Love, you are my greatest blessing, my partner, my best friend, and my soulmate. I choose you today and every day hanggang sa huling hininga ko. Ito yung gusto mo narinig sa akin. I love you, my forever and my everything. I love you, love. To the man who never give up on me, na lagi akong pinipili, na lagi akong iniintindi kahit na hindi na ako naiintindihan. Una, love,
gusto kong magpasalamat sa'yo sa pagmamahal mo sa akin, sa pagiging good provider mo sa akin, sa pamilya mo. Salamat, love, dahil nakikita ko yung sacrifice mo sa akin. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya mo, kundi sa mga young people. Nakikita ko yung passion mo sa pagmamahal mo sa kanila. Yun yung number one na kung bakit ako na-in love sa'yo. Bukod sa pogi ka, bukod sa pogi ka, yung dimple mo, love. Abot hanggang langit. Hallelujah. I'm so grateful, love. Sobra. Grateful ako kasi meron akong ikaw. And naalala ko nung naghiwalay tayo. Siguro ilan lang yung may alam nun or marami. So, every night, nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, lagi ko sinasabi kay Lord kung gaano kita kamahal. Kung gaano ako umiiyak sa Kanya every night. Naghihingi ako ng peace ng word. And then, nung nagbalikan tayo, yun na yung parang turning point ko na ikaw na talaga yung para sa akin. Ilang beses kitang pinag-pray. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, sabi dito, "Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so people cannot see the whole scope of God's work from the beginning to the end." So na-amaze ako kay Lord sa ginawa niya sa relationship natin. Favorite verse ko yun, simula nung nagbalikan tayo. Kasi yung remo ko sa Bible verse na yun is, kahit sobrang hindi na okay ng mga nangyayari sa paligid natin, hindi natin alam na si Lord sobrang laki ng purpose niya sa atin. And lahat ng mga nangyayari is kagustuhan ni Lord. And nakaka-amaze sobra. Kasi yung ginawa ni Lord sa buhay natin is binaligtad niya. Imbis na pangit, lalo niya pinaganda yung story natin through our testimony and also yung pagmamahala natin from the beginning. And also by His grace, eto na tayo, nagpapakasal na tayo. Ito yung hinihintay natin noon pa. 'Di ba? Ito yung pinagpipray natin, yung hindi pa tayo engaged pero pinagpaplanuhan na natin yung kasal natin. And by His grace and mercy, binalik niya tayo dun sa original purpose ni Lord sa atin. Sobrang mahal na mahal kita, love. Hindi ko makakalimutan yung mga support mo sa akin, yung mga advice mo sa akin, yung tinuturo mo sa akin. Alam ko hindi ako perfect na tao, perfect na girlfriend, or fiancé, pero lagi mong tinuturo sa akin kung paano maging mabuting tao, paano maging mabuting anak sa mga magulang ko, and paano maging mabuting kaibigan. Salamat, ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Naging kaibigan kita at the same time naging kuya, sabi mo nga. And today, love, kahit maraming trials and testings na dumating sa buhay natin, I will always love you. And today, in front of our relatives, in front of Pastor Rodel, sa mga ninong at ninang natin, sa mga abay, sa lahat ng mga tao dito, I promise to be more patient sa'yo. And I will take care of you kahit na naka-wheelchair ka man, guguyod na ka man. Kaluguran da ka pa rin, love. Alimagbayad. Ikaw pa rin ni Jeric. Hallelujah. Ikaw pa rin si Jeric. Kahit na hindi ka makatayo ngayon, nakaupo tayo, mag-a-adjust ako para sa'yo. Hallelujah. Mahal na mahal kita, love. I will support you. I will cheer you up kapag down na down ka na. I will pray for you. I will help you when you're weak, support you, and be your partner. I will love you for the rest of your life. Thank you, love. I love you so much. Hallelujah. Palakpakan po natin. Hallelujah. Alalahanin niyong lagi, kayo ay iisa na lamang. At sikapin niyo yung ningas ng kandila ay hindi namamatay, parang yung pag-ibig niyo na mananatili siya. Okay?
Natatandaan niyo yun? No? Meron kayong pagkukulang pag ang kandilang yan ay namatay. Ibig sabihin, namatay yung pag-ibig sa bawat isa, may nagkulang sa inyo. Tulungan niyo ang bawat isa. Total, nagsalita kayo sa maraming tao. Ano man mangyari. And I really believe, nangusap din ng Diyos while she is speaking. Itong hindi masyadong magandang sitwasyon mo, pagagandahin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi kita patatayuin, pero sa oras na ito, hawakan mong maigpit ang kamay ng iyong kabiyak. Hallelujah. Jerry King, sa kapangyarihan binigay sa akin ng Diyos. At sa batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas, sinasabi ko sa harap ng maraming tao na kayong dalawa ay legal ng mag-asawa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Malakas mong palakpak. Hallelujah. Oh, masaya na siya. Oh. Hindi mo, pati insurance bibigay sa'yo. Now you may kiss your wife. Malakas mong palakpak sa Diyos. Asawa mo na eh. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are, and I gotta get one little taste. Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong kalwalatian, sa iyong gloria. Salamat po, O Diyos, nandito po kayo. Salamat po, O Diyos, sa mag-asawa, Panginoon. Embrace them, touch them, empower them, equip them.
Bless niyo pong kalang puso. Pusong mababa, pusong basag, pusong pinagpala, pusong malakas, pusong sariwa, pusong gutom sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, yung mga angel mo, ma-enjoy po namin yung gabi ito. Dahil kayo po ang isang audience po namin, nagagalak sa bawat isa amin. Thank you, Holy Spirit. Pagpalaan niyo rin po, O Diyos, mamaya yung aming pagkain. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ng pogi, maganda, bumata, simoriwa, pinagpala, ay magsabing, ako yon. Praise God. Palakpan po natin ang Lord. Amen? Of all of us. Palakpakan po natin our bride together with her Lolo. Seeing you in that dress, our little girl is now grown. And I remember how sweet when you danced on my feet. Now you stand on your own. Palakpakan po natin, Lolo. Lolo Ray, maraming salamat po. Maari na po kayong maupo. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Pwede mo palakpakan natin ng Diyos sa buhay nila. Tonight, if there is something that we could offer to our couple, sabi ko kanina, two of the most
Once again to all of our dearest guests, this will be the proper time to congratulate our couple at the same time to give them po your monetary gifts. Kaya naman po sa oras na ito, we would like to request those who will be giving po their monetary gifts after miyembro man po kayo ng entourage, kayo po ay ninong, ninang, or kayo man po ay mga abay, o hindi po, this will be the perfect time to hang your monetary gifts and ihang po natin dito po sa love string po natin dito sa harapan. Maraming salamat po. life. You shine, yes please. Won't you come and put it down on me? Hey, my broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, hanging. Come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. Hindi kami yung typical na magkapatid ni Keng na sweet-sweetan. Medyo ano kami, yung natural, na walang filter. So, hindi ko gagawin ngayon. Pero ang message ko sa kanila ni Jerry, kung dadating sa point na, syempre, hindi porke nag-church tayo, exempted tayo sa mga pagsubok. Pero kung kailangan nyo ng kausap, kailangan nyo ng kakampi, hindi ako yon, pero handa akong makinig. Yun lang. Tsaka kung kailangan nyo ng, hindi pera, wala ko nun. Ayun, basta hanggang advice lang ako, hanggang pakikinig lang ako. Kung may gusto kayong i-secret, kaya kong i-secret yon. Basta i-inform nyo ako in advance na, ate, sekreto So, ayun. Yun lang naman, i-enjoy nyo yung buhay nyo bilang mag-asawa. Hindi perfect ang samahan. May dadating at dadating. Dahil sabi ko nga, hindi tayo exempted. Pero ang importante, alam natin na si Lord yung main natin at alam natin kung saan tayo babalik. Yun lang. Congratulations. Enjoy your day. Congratulations sa inyong dalawa. Hindi ko expect mauna kayo sa akin, friend. Pero sobrang saya ko, lalo na sa'yo, friend. Isipin mo yun, 16 years. 16 years tayo magkasama, pero ngayon, kayong dalawa na niyan. Sobrang saya ko. Dati, nag-ano lang tayo, nagtitiktok lang tayo, friends, sa nyo. Pero ngayon, tignan mo nga. Hindi ko alam, naiyak ako. Basta sobrang saya ko kasi. Hindi, sobrang saya ko kasi nakita kitang umiyak, nakita kitang nasaktan, pero ngayon, hindi ko expect. Para kang nanay. Hindi, pero hindi ko expect na makikita mo yung para sa'yo.
na mag-aalaga sa'yo, mamahalin ka. Sobrang saya ko, friend. Je, lagot ka sa akin pag sinaktan mo yan. Kahit di ka makalakad, dalos ka hindi ka makakalakad sa akin. Pero alam ko, friend, alagaan mo si Keng. Kaya mahal na mahal ko kayong dalawa. Wala akong ibang wish sa inyo kundi maging masaya kayo. Humayo kayo at magpakarami, ah. Yun lang, congratulations and mahal na mahal ko kayo. First of all, ako po si Josh, best man ni Je. And I wanted to, gusto ko kayong i-congratulate, first of all. Congratulations sa inyong dalawa. 5 years ago, kaming dalawa ni Jeric, we've known each other for like 11 years. And half of that, we became best friends. And yung version na kami 5 years ago, wouldn't believe what we are witnessing right now. Kasi every week, for the 5 years ago, every weekend, nagkikita kami neto. And isa lang yung topic namin, kailan kami magkaka-girlfriend? Kala namin hindi na. Because, I don't know. Pero, look at us now. You're getting married. And I'm so happy for you. Keng, thank you for coming into the life of Je. Nagsimula nung nakilala ka niya, nawala na yung weekend na samahan namin. De, joke lang. There's a positive side of that. Ibig sabihin nun, may girlfriend na siya. Wala na tayong topic. Wala na tayong pag-uusapan kasi meron ka na. Oh, yes. And you look very gorgeous tonight. I'm so happy. Ako yung best man and my girlfriend is one of the bridesmaids. And we are celebrating with you sa tagumpay nyo sa relationship na to. Soon, I will be getting advice from you. So be ready. Bibisitahin ko kayong dalawa. Amen? Ay, sorry. Amen. So, di ko na po papahabain pa. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ng mga bagong mag-asawa. Sige po, palakpakan natin. And now, let us also clap for the groom and the bride itself. Sige po. Yun. And congratulations sa inyo. Mabuhay po kayong dalawa. I want that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Come and put it down on me. I'm right here, 'cause I need a lot, a little sympathy. So baby, just show me good loving, make it alright. Need a little sweetness, yeah. Maraming salamat po sa pag-attend nyo, sa mga bisita po, mga kaibigan, mga kumare, kumpare. Lahat po kayo na nandito at dumalo sa okasyon na to. Maraming salamat po. Sana po, i-guide tayo ng Panginoon ni Lord na makauwi ng maayos sa mga bahay-bahay natin, sa mga pamilya natin. Yun lang po, maraming salamat po sa mga bagong kasal. Ito lang po mga mapapayo po. Congratulations sa inyong dalawa. Maraming salamat sa lahat ng mga pinagsamahan natin sa buhay. Sa pagtulong mo sa amin ng mama mo, sa mga kapatid mo. Maraming salamat sa pagmamahal. At pasensya ka na kung minsan hindi rin naman ako naging perfect na masayo. Minsan papagalitan din kita at yun naman yung para sa ikabubuti mo rin. At ngayon, ang dalahin ko, ang wish ko sa inyo na sana maging maayos ang pagkasama nyo, gaya ng pinangako nyo. Simula kayo ng maayos hanggang sa katapusan ng buhay nyo, magsama kayo. Na sana magkaroon kayo ng maayos na pamilya. Pagbutihin mo na, magiging ama na rin
darating araw, makakabayad ka na sa akin. Yun lang, kaya sana gampanan mo ang mga pinangako mo sa mga ninong mo, lahat ng mga visitors na nandito. Nagsumpahan kayo at mga pinangako nyo sa isa't isa na sana maging success ang pagsasama nyo. Na ano man ang abutin nyo na magka-problema kayo, nandito lang kami ng mama mo, naging nakantabay sa inyo. Lalo pag dinigyan nyo na kami ng apo, pwede nyo kami gawing babysitter. At sabik na rin naman kami sa mga darating at nang makumpleto na kayong tatlo na meron na kaming mga apo sa inyo. Yun lang, maraming salamat. Best wishes sa inyong dalawa. Pagpalayan kayo ng Panginoon. God bless you. Hello po, good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga pagdalo niyo po dito sa kasal ng aming mga anak. Nakarating kayo ng maayos dito. Keng, Jack, maraming salamat sa inyo sa pagmamahal niyo sa amin. Sa pag-intindi kung minsan may mga hindi kami nasasabi na hindi maganda, pero naunahan pa rin. Jack, nakala salamat kay pag-intindi mo kay kami. Na naman oras na ausan mo kami. Punta kami para kaya ang kondisyon. Kalungkuran na kayo, ikaw ang anak ko. Pasensya lang ako sa batang po kaya. Pero okay lang. Ate dyan naman. Kaya, Keng, luguran na yung anak ko. Check, luguran na yung yung anak ko bagay na ati pa magluguran kaya kami tayo. Kailangan mo po nakapunta ka sa akin. Dakal pong salamat. Una po sa lahat, gaya po ng sabi ng mami at daddy ni Je, maraming salamat po sa inyong suporta. Medyo naiingit ako kasi wala akong masasandalan dito. Ingit ako. Anyway po, pasensya na po kayo. Wala po talaga dito yung daddy ni King kasi gawa ng yung sa mga nakakaalam po. Kasi po, may iba po kasing religion yun. So, sa kanila po kasi hindi medyo bawal daw po yung ganun. So, hiningi ko po yung nilang dalawa na sana maunawaan nila. Pero, ganun pa man po, kahit wala po dito yung daddy ni Ken, nandyan po siya, nandun daw siya nandun. Ngayon, sa inyong dalawa, Ken and Je, una sa'yo, Ken. Sabi ko nga sa'yo kanina, nasa stage ka na ng pagbuo ng pamilya. Lagi kong sinasabi sa'yo na maswerte ka kasi may nakilala kang isang tao na talagang super nauunawa sa'yo hanggang sa huli ng inyong buhay. At maraming salamat din sa pagiging mabait na anak, mabait na bunso. Hindi ko akalain na wala na akong makakasama na anak sa bahay. Sa'yo, Je, thank you. Thank you so much. Alam mo kung gaano ka namin kalab ng daddy. Alam mo kung gaano kami ka-suporta sa'yo, lalo na ngayon sa sitwasyon mo. Sabi ko nga sa'yo, nandito lang kami palagi. Sa hirap man o ginhawa, sasama kami sa inyong dalawa. Andito lang kami. Kahit wala kaming maitutulong sa inyo sa financial, pero eto yung katawan namin, binigay ni Lord kami sa inyo para gumabay sa inyo. At sobrang thank you po, Lord. Nagkaroon po ng makakasama sa buhay yung anak ko na talagang gagabay, susuporta, magmamahal. Salamat din kay kumari ko tsaka kay pare. Thank you po sa inyo. Sa inyo din po lahat. Binibless ko kayong dalawa. Si Lord, laging sa center ninyong dalawa. Kung ano man yung magiging problema ninyo, lagi ninyong pag-uusapan, iyan yung lagi kong sinasabi sa inyo noon pa man. Pag nagka-problema, kailangan pag-usapan, hindi na kailangang makarating pa kung saan man. Tandaan ninyo, always pray lang. Si Lord lang ang makakatulong sa atin. God bless you both.
Thank you po. Okay, Jeric, no? Na you are blessed. Amen? Kanina pang nagsishare si Pastor Rodel, matindi na yung anointing. Sabi yung anointing na lalagay na sa'yo, tuloy-tuloy yan. Pero ang pinakamalakas sasabihin ko sa'yo, intentional nung gawin. Hindi kayo magkukulang. Kahit dumang kayo ng mga testing, trials sa buhay, hindi kayo magkukulang. Ito lang, intentional. Babad sa Word of God. Babad sa prayer. Babad sa worship. Babad sa Holy Spirit. Mula ngayon, you are a peacemaker sa mga young pro na mga bagong kasal. Gagamitin ka, Lord, peacemaker. The anointing of Joseph, magmula ngayon, the anointing of Mary. Pagsamahan nyo yan. Amen? Tsaka, madaling magpatawad. Huwag nyo nang isipin yung kung sino yung tama o mali. Basta't malaga, madaling magpatawad. Amen. Lord, bless ko po ang mag-asawa, si Jeric sa Keng. Mula ngayon, Panginoon, yakapin niyo po sila. Samahan niyo nga po sila. Embrace niyo po sila. Huwag niyo po silang bibitawan bilang isa sa mga ninong po nila, Panginoon. I-anoint niyo po, O Diyos, ang iyong kamay sa kanilang mga ulo. Right now, the glory, the presence, the goodness, maranasan niyo. Si Lord palagi ang maging sentro ng buhay niyo. Palagi kayong magpakmaba palagi. Salamat sa buhay niyo. Yung prayer life niyo, yung devotion niyo, alagaan niyo. No matter what, intention yung gagawin. Mabubuhay kayo. Masaya kahit may pinagdadaanan. Amen. Amen. God bless you. Enjoy your wedding. Amen. God bless you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Pag nag-aanak ako ng kasalan, una kong minememorize yung hashtag. Minemorize ko yung hashtag, sabi niya, genuinely made for King. Genuinely made for King. Meaning to say, they are really meant for each other. Okay, so welcome Jay and King to the world of married life. Marriages are full of surprises. Sometimes good, sometimes not so good. Pero kanina pa naririnig ko, ang sentro ng inyong love is Lord. Diba? So lahat ng surprises, good or bad, alam ko malalampasan ninyong lahat yan kasi nandyan si Lord sa inyo. So wishing you a lifetime of happily ever after. Congratulations from your cousins, Bondok family. Ipinihahabot nila sa inyo ang kanilang pag-wish ng congratulations. Congratulations na. Maraming salamat, Ninong Grace. Alright. Nakuha kami bilang ninong at ninang ninyong dalawa. No, ni Ken, ngayon ko lang siya na-meet actually. Si Jeric po kasi ay nakailang beses na pong nagbisita sa amin sa Aklan, sa Boracay. So, namin nang sinabi ng mga ninong. Alam ko you're surrounded with wonderful mentors and people. So, kung ano pa, dami pa ko pang sasabihin, pare-pareho lang din naman yung magiging content. Pero, lakaran ninyong dalawa ang purpose ninyo at dalangin namin ni Ninong Hilson na maging model kayong mag-asawa sa mga susunod na mga henerasyon. Kasi napansin ko po ngayon, ang marriage po talaga inaatake ng enemy at marami po talaga mga marriages ang nabobroken. Pero let it be that your marriage is going to be yung model and magiging light kayong dalawa sa mga susunod na mga magplano mag-asawa. And sinabi ko nga sa iyo kanina, no, ang plano mo at ang plano ng Diyos ay magkaiba. Ang plano mo lalakad ka, pero ang plano ng Diyos uupo ka. Pero nakita ko, Jeric, ang grasya ng Diyos. Sobrang napaka-unique ng kasal na ito. And I believe there is a test, grabing testingan, babawi ang Diyos sa inyong dalawa.
You're so brave, King, and alam ko na napaka-special kang babae, kaya ikaw napili ni Jeric. And God bless you. We'll be praying for you guys as our covenant. Sa panay man kami, pero sa prayer, malapit. So on behalf of your Ninong Hilson, lumakad ka na para doon na kayo mag-honeymoon sa Boracay. Kami na bahala, mag-coordinate na. So, sama daw. God bless you, mga inaanak namin. Magpalakas, magpakatatag. God is with you. Alright, ready? Hilahin niyo yan, ha? Kapag hindi niyo nahila, kayo ang ipa-partner. Ready? 1, 2, 3. Alright! Okay. Well, what's your name? Sir, pakibigay mo na yan. Kanino mo ibibigay? Tawagin natin. Kay Joshua. Alright! Joshua, ikaw swerte! Wala naman kasing iba. O sige, upo na kayo. Gentlemen, upo na kayo. Josh, ready? 1, 2, 3, go! Hindi ako nagbigay ng music, Josh. Pasensya ka na. Sige, tol. Sige. Go, go, go! Wala bang palakpak dyan? Hindi sumasayo kasi walang palakpak. Josh, move forward. Palakpakan ka muna! Maaari mo nang isuot yan sa kanyang kamay na lang. Sige, kamay na. Isa lang. Papalakpakan na lang po natin sila. Thank you so much. Una po sa lahat, salamat po sa pagpunta, sa lahat po ng mga nagstay hanggang sa oras na to. Salamat po sa mga time nyo. Kaming dalawa po ni Jess, sobrang na-appreciate po namin yung time nyo, yung effort nyo po na magstay dito. Maraming salamat po. And, ayun, I pray na, and I hope sana nag-enjoy kayo sa place, of course, sa mga foods natin. And, ayun, maraming salamat po. Sobra. Ayan, una sa lahat po, palakpakan niyo po ang bawat isa. Antas, we are so overwhelmed po sa pagmamahal niyo at saka pag-stay niyo. Actually, kaya po nawala yung iba kasi some of them may Sunday service po tomorrow. So they are Christian. They are operating a church. Nahiyaman po sila kagad umalis. So, kailangan na po silang umalis kaya nagpe-prepare po tomorrow. Pero thank you po sa next day and especially I would like to thank all the staffs. Grabe kayo. Sir Jolly, team, solid. Wait lang. Sir JB Romance Event, grabe, solid kayo. Sa mga single, sa mag-aasawa, i-recommend ko talaga sila. Grabe ako may 10 stars lang, hindi 5 stars. Grabe. Kung alam nyo lang from start to prenup, actually nakita kami ni Sir JB, okay pa ako, naglalakad pa ako nun. Tapos, all of a sudden nabigla siya, bakit ako hindi makapaglakad. And kami din, nabigla kami. Kasi this is unplanned na hopefully maging okay. So tinry namin yung best namin pero yun nga, nandun sila. Actually, sobrang hiya ako kasi bubuhatin talaga nila ako. Sobrang bigat ko eh. Magda-diet na po, mag-ayos na. So talaga bubuhatin po nila ako from the morning till noon. Tapos, and I met a new friends. Not just a friends, but a family. Guys, solid. Lalo na yung moment namin nung umuulan. Nandun lang ako nagsisenti ako. Di ako madrama, pero taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. And alam niyo kung ano yung ginawa niyo sa amin, kung ano yung tinanin niyo sa amin, we pray that 10 times God will bless you. And I do believe, hindi lahat ng ginawa niyo, for me, this is not just, they're not just doing business, they're not doing just their task. This is what we have. Ito yung gift nila kay God. Kaya, salamat po sa mga hold staff, sa sound system. Grabe. Solid. Pero, solid. Salamat. And sa mga nagbuhat sa akin, alam ko, para kayong nag-gym ng 5 years dyan. May the Lord give you more strength and give you all rest. Hindi namin kayo makakalimutan. Kung may time lang kami, babawi kami sa inyo. Promise namin yan. And to our parents, we would like to honor you po. Sa mga tita po nila, kay nanay, kay tatay, sa mga De La Cruz, Bansil, and sa lahat po ng pamilya po nila, maraming pong salamat kasi pinanganak niyo po itong napakagandang babae po. And to my parents and dad, the family, Mendoza family,
sa Bondoc family as well. Maraming pong salamat, Me. Salamat po. Si Ninang Camille, grabe, galing pa po to from Australia. Grabe, ang ganda niya po, Ninang. Ninang ko po siya nung bata pa po ako, 9 years old pa lang po siya. So every year nakikita po kami ngayon, nakabawi na po siya sa akin. Maraming po salamat po, Ninang, na-appreciate po namin ang pag-stay niyo. Sa mga principal sponsor po namin, yung iba po talaga nagpaalam kasi mga pastors po sila, and then they have the appointment. Marami pong salamat po. Okay po, sa mga tita-tito namin, sa nanggaling pa po outside Pampanga, sa David family, sa mga pinsan po namin, pinsan ni King, family ni King. Okay, di ko lang po kayo ma-mention lahat, pero alam niyo po ang aming puso sa inyo. Taos puso kami nagpapasalamat po. Amen. Sa mga nag-message po, salamat din po. Yun po. And maraming salamat po. And God bless you all po. Kung meron po ako di masabi, pag nakita po namin, sasabihin po namin. We are so grateful po. Salamat po. God bless po. Thank you po.